Magandang gabi po. Welcome sa ating programang Patnubay sa Kalusugan. Isang araw po ay nakita ko yung isang nanonood sa akin sa Facebook. Binati niya ako. Ang pangalan po niya ay Rose. Batiin ko daw siya, kapangalan ko siya. Kung gusto po niya na i-discuss ko yung natural remedies sa sakit ng tuhod niya. So, yan po ang ating topic ngayon. Sa mga nanonood sa akin first time, paki-subscribe po kayo sa aking YouTube channel, Rose Alfonso. Click niyo yung po bell para updated kayo sa aking mga health topics. Ganun din sa aking Facebook page. Paki-click lang po yung follow, like, and share. Subscribe na rin po kayo. Para ito ay may bahagi nyo sa inyong mga kaibigan. Una, Rose, ang gawin mo pagka ikaw ay masakit ang tuhod, ay mag-apply ka ng cold compress, yung bag of ice, no? Ipatong mo sa tuhod mo. Maring, yung para ma-reduce yung pamamaga. Yung cold therapy na tinatawag, mag-apply ka ng cold compress para yung mga blood vessel mag-constrict. Pagka nabawasan yung flow ng dugo dun sa tuhod mo, malilimitahin mo yung mga inflammatory response. Mamiminimize yung pamamaga, yung kirot, at paninigas. Kaya pagka ikaw ay may arthritis, no? Kahit na wala kang medical help, sa pamamagitan po ng ice therapy, ay yung pain yan, kasi kaya masakit yan due to inflammation. Kaya, yung mga minor injury, yung arthritis na yan, ay yung home remedies na yan, magbibigay ng comfort at makakatulong ma-manage yung symptoms. Yung cold tooth compress, ito po ay beneficial sa initial stage ng injury, halimbawa within 24 to 48 hours, pag ang inflammation ay nasa peak, no? Huwag ka mag-apply ng ice directly sa skin mo. Maring i-wrap mo o ibalot mo yung ice pack sa isang manipis na towel para maiwasan yung skin irritation at saka yung damage. At saka limitahin mo yung pag-apply ng cold compress, 20 minutes lang. After 20 minutes, tigilan mo. After 20 minutes, ibalik mo ulit yung yung ice bag na yon. Bali, 20 minutes on, 20 minutes off, 20 minutes on, 20 minutes off, hanggang sa maghapon yon. Pagkatapos, pwede mong magkaroon ka ng compression. I-wrap mo yung tuhod mo ng compression bandage para ma-prevent yung swelling. Huwag naman masyadong tight, baka makat off ang circulation. Kaya pagka binalot mo yung tuhod mo ng compression bandage, mapiprevent yung pamamaga at saka po yung at yung compression na yan, napipiga yung excess fluid palabas dun sa tuhod mo at mamiminimize yung pain. Yung bandage na yan, nagpo-provide siya ng gentle support sa kasukasuan sa tuhod mo. Makakatulong ito para ma-stabilize yung body position o position ng tuhod mo. Ang pwede mo ring gawin kung meron kang pamamaga ng tuhod o masakit ang tuhod mo, yung daily exercise. Kasi pinapanatili mong malakas at ma-maintain yung mobility. Napakahalaga na ginagalaw mo yung tuhod mo. Bawa ito yung tuhod mo, ginagalaw-galaw mo siya, no? Ginagalaw-galaw mo yung tuhod mo. Kasi kasi hindi mo yan gagalawin, ay yung hihina yung muscle dyan. Yan ang dapat mong gawin, no? Ngayon, pagka nag-exercise ka, pwede mong balutin yung tuhod mo ng compression bandage para protection, para hindi sumakit yan, no? Makakabili ka naman dyan sa mga local pharmacy ng compression bandage para mag-provide ng support sa tuhod mo. Kaya inulit ko, yung compression na yan, nakakatulong para ma-squish yung excess fluid palabas sa tuhod mo, mamiminimize mo yung swelling and pain. Tsaka yung bandage na yan, pang-suporta yan sa tuhod mo. May stabilize yung position ng tuhod mo. Ngayon yung bandage na yan, di naman masyadong tight
baka masyadong restrict yung blood flow dyan, yung tightness kasi, magkakaroon ka ng pamamanhid at saka magkakaroon ka ng discoloration ng balat mo na ang sign na ang bandage ay masyadong tight, no? At ang susunod na pwede mong gawin, itaas mo yung tuhod mo para ma-manage yung inflammation at pain. Yung elevation, ito po yung, di ba, merong bandage yan. Pag may bandage, sa panahon na ikaw ay namamaga at masakit ang tuhod mo, di may bandage, tapos ipatong mo na yung eyes, tapos elevate mo, itaas mo yung legs mo above your heart, no? Para mag-promote ito ng drainage ng fluid dun sa tuhod mo. Kaya ito po kasing yung kaya mo itinataas na elevated yung tuhod mo, yung kasing gravity kapag nakatayo ka, ganon, yung pinupul niya yung fluid down. Kaya pagka nakataas yung tuhod mo above your heart, nare-reduce yung pamamaga, yung swelling, at nade-drain yung excess na tubig dun sa inflamed area. At ito'y nakakatulong mabawasan yung kirot at paninigas. Kaya inuulit ko po, ang magagagawin mo, i-wrap mo ng compression bandage, ma-reduce yung swelling, mag-provide ng support sa joints mo. Kaya pag yung compression na yan, tumutulong yan para mapiga yung mga excess fluid dun sa tuhod mo. At nagbibigay ng suporta yung bandage na yan. At pagkatapos po noon, lagyan mo siya ng ice, tapos elevated yan. No? Huwag na masyadong mahigpit yung bandage, ma-restrict yung blood flow, at mamamanhid po yan. Kaya inulit ko po, pagka syempre nakaangat yung tuhod mong ganon, napapahinga yon. Madidrain yung tubig doon sa tuhod mo. Kaya yung pinaka maganda rin, magpa-check up ka sa doktor mo para mabigyan ka pa ng dagdag knowledge tungkol sa pag-iingat dyan sa tuhod mo. Kaya pagka meron kang knee injury, nuulit ko, mag-apply ka ng cold compress at saka para ma-reduce yung inflammation. Na pagka nag-apply ka ng cold compress, magko-constrict yung mga blood vessel, marireduce yung blood flow sa area na yon, malilimitahin mo inflammatory response, mamiminimash mo yung pain, yung swelling, yung smelling, tapos yung ipahinga mo yung injured area, no? Ang rest sa injured tissue, mapapabilis yung healing process mo. At lalo na po sa initial stage, naglagay ka ng cold compress. Nuulit ko, huwag ka mag-apply directly sa balat mo dahil pwedeng magkaroon ka ng irritation. Kaya ang paglalagay ng cold compress, 20 minutes on, 20 minutes off, no? Kung ang tuhod mo patuloy pa rin masakit, importante magpa-check up ka sa doktor. Yung daily exercise like walking, no, pagka pagod ka, pahinga ka, kasi yung daily exercise, mamamanage yung knee pain mo. Magkakaroon ka ng stronger muscle, better support, nagpapastrengthen ng muscle, yung muscle mo sa binti, nagpo-provide kasi ng stability at masusupport yung tuhod mo, marireduce yung stress sa joints mo. Siyempre, yung exercise na yan, na-improve yung flexibility, no? Yung range of motion mo para yung movement ng tuhod mo, pagka ginagalaw mo, hindi ka masasaktan. At saka isa pa, ang gawin po ninyo, magpapayat ka, wag po kayong magpataba. Kasi nga po yung sobrang katabaan, mahihirapan ka. Kasi pagka mabigat ka, syempre ang bigat mo, di ba? Yung bigat ng katawan mo, ang nagdadala yung tuhod natin. Kaya kailangan mag-lose ka talaga ng weight. Ang paraan po ng pag-lose ng weight, paggising mo sa umaga, meron kang 8 to 10 glasses of water a day. Ang sekreto po ng pagpapayat,
meron kang sapat na tubig. Yung between meals mo, pagitan ng pagkain mo, yung merienda time, umiinom ka ng tubig. Huwag kang iinom ng mga sugary drinks, tataba ka doon. At mga matamis, mga junk food, iwasan mo yan. Mga karne, mas maganda, damihan mo yung gulay at prutas mo. Iwasan mo yung meat, kasi yung meat, nakakatas ng uric acid yun. Iwasan mo yung mga alak, mga vices, ganon, ay lalo kang tataba. Tandaan nyo po, ang number 1 na nakakaalis ng sakit ng tuhod, magpapayat ka. Lalo na kung malaki yung tiyan mo, malaki yung puson mo, mabibigatan ka talaga. Malaki yung bilbil mo sa balakang mo, bewang mo, lahat ng bigat na yan pupunta sa tuhod mo. At iwasan mo yung pagbubuhat ng mabibigat, no? Inuulit ko po, ang number 1 pampapayat, drink plenty of water. Iwasan yung mga sugary drinks, mga junk food, mga preservative, at saka yung mga, yung mga spaghetti, mga ganyan, yung mga hamburger, iwasan mo yan. Kasi mataas ang uric acid pag marami kang meat, iwasan mo yan. Iwasan mo kumain ng mga hipon, alimango, alimasag, tahong, talaba, pusit, mga ganyan. Iwasan mo yan. Mataas ang uric acid niyan, no? Yan ang dapat mong gawin para ikaw ay pumayat. Alam mo, pahinga din ang kailangan. Pag naramdaman mong pagod na yung tuhod mo, ipahinga mo na. Kasi pagka masyado kang pagod, ay talagang lalong mamamagayan. At saka ito, dapat komportable din yung sapatos mo. Magsuot ka ng rubber shoes. Pagka naglalakad ka, meron kang rubber shoes. Kasi kapag hindi ka komportable sa nakachinelas ka lang, flat lang yung chinelas mo, nagko-contribute yan sa sakit ng tuhod mo. Kaya kailangan yung yung sapatos mo, komportable ka. Iwasan mo yung high heels, no? Kailan medyo elevated yung heels ng yung sa may at talampakan mo nakaganon, wag naka-flat na ganon. Lalong magkakaroon ng pressure sa tuhod mo. Yan dapat mong gawin. Tandaan mo, tsaka kailangan din ito, pag masakit yung tuhod mo, pwede kang maligo ng maligamgam na tubig para yung mga muscle mo ma-relax. Maligo ka, tapos warm water ang paligo mo. Pagkatapos mong maligo, pagka masakit yung mga tuhod mo, yung bang pahiran mo ng crystal oil. Meron tayong crystal oil. Bumili ka nun. Yung crystal oil natin, lahat ng masasakit na parte ng katawan mo, balikat, tuhod, balakang, sakit ng ulo, nahihilo ka, lahat ng pain, no? Masakit ang mga kamay, masakit ang balakang, masakit ang tiyan, sinisikmura, hinakabag ka, para mautot ka. Gamitin mo ako pagka merong masakit sa aking tuhod or masakit ang aking balikat o masakit yung aking binte, anumang masakit na parte ng katawan ko, pinapahiran ko ng crystal oil. Maganda na gawin mo yon, no? At saka huwag kang magpupuyat kasi pag kulang tayo sa tulog, no? Kasi pagka natutulog tayo, yung inflammatory substance sa ating katawan bumababa. Pero pagka kulang ka sa tulog, kasi yung recovery period natin, nasa tulog yun eh. Pag nakakatulog ka, yung meron tayong healing substance sa katawan ay tumataas, lumalakas yung immune system natin. Yan, gawin mo. Tsaka one thing, iwasan mo yung maalat na pagkain. Kasi yung salt, nag-absorb ng tubig yon. Lalong magdadry kasi yung ating kasing mga joints, meron yan synovial fluid eh. May tubig yan eh, lubricant. May lubricant, diba? Tulad ng mga yung mga makina, yung mga doorknob, diba? Meron yang pag nangangalawang yan, pagka hindi mo yan nabubuksan. Kaya dapat nagagalaw yan, tas linalangisan yan.
So, yung pinakalangis ng ating mga joints, yung tubig, no? Paligo ka, yung pa ng tubig, magpahinga ka, at saka one thing, pagka masakit yung tuhod mo, i-massage mo. Kasi pag minamassage mo ganon, gumaganda yung circulation ng dugo. Huwag naman masyadong madiin, no? Ano lang, hagod lang ang gagawin mo. Pwede mong gamitin yung ating crystal oil pagka kayo ay magmamassage. Tsaka ang magandang supplement sa mga tuhod, sakit ng tuhod, yung calcium magnesium. Yung ating calcium magnesium na yan po yung nagpapatibay ng ating buto. Kasi pag tumatanda tayo, ang una-una talaga nadadamage yung tuhod natin. Kasi nga, yung lalo na kung lakad ka ng lakad, syempre, yung pundasyon natin, yung tuhod natin, mangangalay yan. Lalo na minsan, nagkaroon tayo ng aksidente, maaring na nadapa ka o napilipit na iba yung posisyon ng tuhod mo, magiging permanent damage na yun, magsisimula na yung sakit ng tuhod mo. Tapos, syempre, tayong mga babae, namamalengke tayo, ang dami natin dalang mga bag, di ba? Yung bigat na yon, nagkakaroon ng pressure dito sa natin, sa tuhod natin. Tsaka one thing, pag tayo ay nanay na, nagkaanak ka ng 2 o 3, yung mga buto natin ay humihina. Kaya ngayon, uulit ko, ingatan natin tuhod natin sa pamamagitan ng tamang pagkain. Huwag ka nang masyadong magkakain ng meat, yung pork, no, yung fatty foods, iwasan mo na. Tapos yung mga hipon, alimango, limasag, tahong talaba pusit, mga bulalo, yung baka, yung beef, ganon. Pwede kang kumain ng fish. Kaya sabi, yung mga iwasan mong isda na nakakapagpatas ng uric acid, yung mga tambakol, mga tamban, mga ganon, no? Iwasan mo yon. Pwede po yung bangos, pwede din yung mild lang yung tilapia. Kung kakain ka ng isda, ng manok, yung laman lang, white meat, hindi po yung balat, ganon, lalo pong tataas yung uric acid mo. Tsaka one thing, ang nagpapahina ng ating tuhod, yung stress ba, pagka na-stress ka, namumroblema ka, balisa ka, nagagalit ka, meron kang kinatatakutan, may financial problem, merong relationship problem, problema sa anak, problema sa pera, number 1 yun, di ba? Kaya yung stress na yun, tumatas yung inflammatory substance natin. Kaya iwasan nyo yung na-stress ka. Kaya pag na-stress ka, hinga ka ng malalim, matuto kang magpahinga, at saka yung anumang bagay na na-stress ka, iwasan mo talaga yon. Inulit ko, drink plenty of water, mag-exercise ka, kumain ka ng gulay at prutas, ganon. At ang pinakamagandang supplement na i-take mo, yung calcium magnesium. Tapos gamitin mo yung ating oil, di ba? Yung ating crystal oil. Nire-recommend ako sa inyo yon. Mawawala yung aray-aray sa loob ng yung katawan. Kung meron kang inflammation like arthritis, kasi yung osteoarthritis, ito yung number 1. Yung bang, doon kasi sa pagitan ng ating tuhod, di ba, meron tayong kneecap, di ba? Meron tayong joint. Yung joints kasi kaya gumagalaw yung ating mga buto dahil sa joints na yan. So ngayon, pagka masakit yan, nagkikiskisan yung buto natin. Nagkikiskisan na ganon. Pagka nagkikiskisan na yon, yung cartilage, yun ang parang pad pagitan ng ating yung dito, pagitan ng mga buto natin. Pag ito'y naupod, parang sapatos, yung swelas, naupod, di ba? Yan, pag sumasakit talaga yon. Kaya kailangan, nulit ko, minimize mo yon. Yan po yung mga supplement na pwede nyong i-take. Bilang pagtatapos ko, nais kong i-share sa inyo ang Proverbs 22 verse 6, sabi ganon, adin daw pong i-train ang ating mga anak habang ito'y bata at turuan sila, pagtanda nila, hindi nila kakalimutan. So, yan po yung maganda na
paalala sa ating mga magulang, ang tamang time na turuan ng bata, yung bata pa lang siya. Pagkapanganak niya, hanggang yung 75% ng ugali ng tao, ito ay madidevelop sa kanyang 0 year up to teenage life. Magiging bahagi ng buhay niya yan. Kaya maraming po salamat. Nawa po ang pagpapala, patnubay ng Diyos sa sumatin, and God bless us all.